Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Pinalalayas na ni Erwin Tulfo ang mga tao sa embahada ng China na nakatira rito sa Pilipinas. Galit na galit si Tulfo, no? Marami tayo actually pag-uusapan ngayon. Ito po yung sagot po, yung pinaka-diplomatiko at pinakamagandang speech sa lahat na nag-speech kahapon. Sa tingin ko po si Robin Hood Padilla, Senator Robin Hood Padilla. Dahil sa kabila po ng mga galit ng lahat, siya po mukhang siya pa yung nagpaintindi ng mga kung sino pa yung itinuturing na isa sa pinaka mababa ang pinag-aralan. Hindi naman pala. Nariyan pala si Lito-Lito Lapid-Lapid. Kumbaga yung hinahamak na hindi raw ganong katalinuhan, no? Pagdating po sa pinag-aralan, siya pa po ang sa tingin ko may pinakamagandang speech kahapon si Senator Robin Padilla. Okay, pag-usapan din natin, no? Ito po, sinabihan po si Auntie Claire nito ni Vice Mayor Attorney Respicio na isa kang sinungaling. At iba pa pong mga balita, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan na kagad natin. Okay. Okay, pag-usapan po natin, no? Ito po, si Antapang. Antapang po ng ating Senador Erwin Tulfo na may binabanggit pa siyang get the F out. Hindi, no? Talagang malulupit tong mga mas daig pa si Robin Hood na isang artista pag nag-deliver eh. Ang galing-galing. Batiin muna natin si Josephine Pascual from Arkansas. Purmans Taipur. Erlin Pababero. Osrak. Yan, from Taiwan. Okay, bago tayo mag-diskusyon, iparinig muna natin tong 1 minuto lang na mahaba-haba to eh. Pero makinig muna tayo ng 1 minuto dito kay Senator Erwin. Senator Tulfo, pasok! Mr. President, I rise today in defense of dignity, our national dignity. Spokesperson of the Chinese embassy recently lectured Filipinos and worse, Philippine officials on the limits of freedom of speech. We are told that criticizing a foreign head of state is completely unacceptable. Well, let me say this then, Mr. President. If you do not like how democracy works in this country, then you are free to leave the Philippines. Get the out. Hindi. Mr. President, kung hindi nila gusto kung paano gumagana ang demokrasya sa ating bansa, malinaw po ang sagot. Layas. Hindi, no? Ang bigat po ng mga binitawan nito ni Senator Erwin Tulfo. Layas kung ayaw ninyo, no? Josephine Pascual, thank you very much sa $3. Kung ayaw ninyo yung sinasabi ng yung demokrasya dito sa Pilipinas, layas, gumaganon pa eh, no? Layas. Okay. Maraming mga sinabi laban sa China kahapon. In fact, nagpasa po sila ng nagpirmahan po sila ron na
kinukundina nila yung pagbanat kay Tariela at saka sa mga sumausaw, no? Ito po, marami pong problema tong ito pong speech ni Tulfo. Culmination na po yan, talagang saksakan po ng dami yung problema natin dito po sa relasyon natin ng China dahil napaka yung pong ating foreign relations na ang katangian po, pinaubayan na nga natin kay Tariela lahat, na ang katangian lang naman ay bakbakan yung China. No? Alam niyo po, etong ating gobyerno, maliit po ang problema sana. Minana niya, sa totoo lang ang may malaki pong problemang minana pagdating po sa foreign relation, si Tatay Digong. Kasi ang minana niyang problema kay Pinoy, yung panahon ni Pinoy, yan yung panahon na talagang inaagawan tayo ng teritoryo, panahon na nagtatayo sa mga ng permanent artificial island yung China dyan po sa disputed, no? Disputed territories nating lahat. Hindi lang po China ang nakikidispute diyan. Ibig sabihin, yan pong lugar na yan na tinatawag nating West Philippine Sea, kiniklaim din po yan ng ibang bansa. Hindi lang po tayo claimant niyan. No? Totoo po yun. Pero lawakan po natin yung isip natin. Totoo pong atin yan from the point of view ng mga Pilipino. From the point of view natin, atin yan. Pero from the point of view ng mga Vietnamese, from the point of view ng mga Chinese, Malaysians at iba pang bansa na nagkiklaim yan, kanila din yan. Okay. Pero ang aktual na mga teritoryo natin, yung aktual nating inuokupahan, Kalayaan Island, etc. Matagal na panahon na po na marami nagkiklaim yan. Matagal na panahon na rin po na isa tayo sa claimant niyan. Ibig sabihin ng claimant, isa po tayo sa umaangkin. Hindi po nagsimula yung sigalot na yan, no? Nang tayo po ay binomba ng panahon ni BBM, hindi po. In fairness po kay BBM. Kaya lang, ang problema na yan, nalutas na natin nung panahon ni Tatay Digong, hindi natin inuna yung mga hindi natin pinagkakasunduan. No? Humanap ng paraan si Tatay Digong na makipagrelasyon sa China na hindi yung mga pinagtatalunan natin ang pinag-uusapan, kung hindi yung pwede nating mapakinabangan. Halimbawa, ayan, yung mga infrastructure na isa nga sa infrastructure niyan, pinagmalaki pa ni BBM na legacy niya. 'Di ba? Etong sa Davao. Marami pong infrastructure yung na kontrata po natin with China. Sana nga ang pinakamalaki ay yung Mindanao Railways na hindi po tinuloy ng kasalukuyang gobyerno dahil namamahalan sila. Natataasan sila sa anong tawag doon? Interest. Yan. Natataasan sila sa interest na ipapataw ng Chinese dito po sa paggawa nila ng Mindanao Railways. Kaya hahanap daw yung then DOTR Secretary Bautista, hahanap siya na mas murang interest. Na sa kasalukuyan, wala po nakita. Okay. Sa madaling salita mga kapatid, pwede kayong magkaroon ng relasyon sana na, tsaka ano pa yung kay Tatay Digong. Meron tayong tinatawag na durian diplomacy, no? Daanin natin sa pagbebenta ng durian at pagbebenta po ng mga produktong Pilipino sa China. At saka yung joint exploration ng mga langis-langis diyan. Anyways, yan yung minana ni President Marcos. Magandang relasyon with China.
Maaring sinisiraan niya ng mga dilawan, alam niyo na mga dilawan, lagi lang naman naninira yan. Takantaka nga kami. Takantaka nga kami ng mga ngayon sa mga dilawan. Bakit? Sa sobrang paninira nila sa mga nagdaang presidente. Bakit eto si BBM? Na aminado po ang lahat na ito po yung panahon ng pinakamaraming magnanakaw, no? Worst, most corrupt na administrasyon. Most corrupt, maski si President Marcos. Umaamin to na napakalaki ng korupsyon dito sa Pilipinas ngayon. Bakit hindi sila tumututol tong mga dilawan sa presidente ngayon, no? Katakataka, 'di ba? Okay, anyways, swerte ni BBM kasi ang minana niya magandang relasyon with China. Totoo. Na binild sa loob ng 6 na taon pinagsumikapan, dati nating kaalitan ng China panahon ni Pinoy. In fact, napakaraming naitayo ng China nung panahon ni Pinoy. Maraming naagaw. Taliwas dyan sa mga lintik na sinasabi ng mga dilawan na yan. Nung panahon po ni Pinoy, nakapagtayo ang mga Chinese ng mga artificial island na ngayon ay mga base militar na nila. Mamaya po mga tanong, lalo na out of topic sabi mo. Hindi ko po ititigil yung topic ko para sa tanong mo. Maghintay ka lang mamaya, sasagutin natin lahat yung mga katanungan nyo. Okay. Ibig sabihin, wala tayong magagawa. Ika nga, kapitbahay natin eh. 'Di ba? Wala tayong magagawa. Is either makipag-away tayo or makipagkaibigan. Ano po ang katangian ng Southeast Asia? Nakita po nyo yan sa Southeast Asia, sa ASEAN Summit. Lahat sila kaibigan nila yung China. Nag-iisa po ang Pilipinas. Nanawagan nga yung presidente natin na awayin ng Southeast Asia yung China eh. Naging siya eh, isolated siya eh. Walang gustong makinig sa kanya. Huwag nating i-isolate yung sarili natin. Huwag tayong magkunwari na akala natin yung China ay pipitsuging bansa. Buong mundo po nakikipag-partner na sa China. Tignan nyo po sa Europe, anyayaman pong bansa na yan. European countries. Dahil kay Donald Trump na sa tingin nila ay delikado sila. Dahil mayat maya nagtataas ng tarif, mayat maya yung kapritsyo ni Donald Trump, mayat maya gustong sakupin yung Greenland, mayat maya may mga ipapataw na tarif sa kanila, etc. Nagkakaroon sila ng pivot to China. Hindi nyo ba na nakikipagkaibigan na ngayon yung traditionally na European countries na mga kalaban ng China, ngayon po may effort na sila na makipagkaibigan sa China. Baka kayo po ay natutulog sa pansitan. Hindi nyo alam kung ano nagaganap sa mundo. Yung karamihan po ng bansang Africa, partner na po ng China. Yung buong Southeast Asia po, matatag na po ang pakikipagtulungan. Maski po yung pinakamayayamang bansa rito. Singapore, Indonesia, Malaysia, Thailand. China po ang number 1 na kanilang trading partner. Iwan na iwan po tayo. Hindi ko po sinasabi na magpakatuta tayo. Hindi naman po sila nakikipagtuta eh. Alam niyo ibig ko sabihin? Never na nagpumayag. In fact, itong mga bansa na kapartner ng China, trading partner ng China, in fact, nakikipagbombahan sila ng water cannon. Tayo na tapang-tapangan sa dakdakan ni hindi tayo sumasabay ng water cannon. Pero mga bansang katulad ng Vietnam, nakikipagbakbakan ng water cannon at the same time, kapartner nila yung China sa business.
sa trade. Matatalino kasi mga leader nila eh. Alam ihiwalay, alam ihiwalay yung puti at dekolor. Magbanggit po kayo ng bansa na sinakop ng China ngayon. Modern day China. Isang bansa po na sinakop nila ngayong mga 2000. May marirecall ba kayo? Yung nilusob nila na ano? 'Di ba? Meron po ba kayong narinig? Ang point ko, hindi po tayo, kasi ang ginagawa sa atin ng mga opisyal natin, Cold War pa rin eh. Nung panahon po kasi ng Cold War, hati po ang mundo sa pagitan ng USSR at USA. Yung USSR po, wala na yan ngayon. Ang pinakamalaki pong bansa sa USSR, Russia. So sa pagitan po ng Russia at Amerika, nahati po ang mundo. It's either kumampi ka sa Russia or Amerika. Ang Pilipinas po kumampi sa Amerika. Tapos na po ang Cold War. Pero ang utak po ng mga marami sa ating opisyal, kinakailangan pa rin nating mamili between China and Amerika. China na po ang pinakamayaman eh. Pumalit sa Russia eh, na mamimili ka. Hindi po dapat mamili. Yung mga European countries po, na anyanyaman. Okay, Mocha Princess, territories are either occupied, surrendered, willingly purchased, or subjugated unless the Pinas is willing to go war against China and others, then bilateral talk is the only way. O, di ba? Okay. O, ayan, yan yung problema, pati kayo na ano kayo na kami ay pro-China pagka ano eh. Pro-Pilipinas po kami. Si Tatay Digong po, i-deny nyo nga po, kaibigan ba ni Tatay Digong si Donald Trump o hindi? Sa palagay ninyo, nung panahon na sila ay dalawang presidente, sa tingin nyo ba kaaway ni Donald Trump si Tatay Digong? In fact, pati ang husay ng relasyon nila ni Donald Trump. Si Donald Trump po ba presidente ng ano? Presidente siya ng Amerika. Kaibigan ni Tatay Digong, yung presidente ng Amerika. Ibig sabihin, pwede. Pwede ka makipagkaibigan kay Xi Jinping, pwede ka makipagkaibigan kay Donald Trump. Wala na po tayo sa Cold War na isa lang ang pipiliin mo. Pwede mo silang maging kaibigan sa lahat. Lahat ng bansa pwede ka makipagkaibigan kay Putin, pwede. Dito sa India, hindi ko kilala yung Prime Minister ng India eh. Pwede tayong makipagkaibigan sa lahat ng bansa. Bakit natin nililimitahan? Bakit si Tariela ang magpapasya kung sino ang pwede nating kaibiganin? Naganap na yan nung panahon ni Tatay Digong. May formula na tayo yan. Itutuloy na lang yun. Kumbaga, lahat ng paghihirap ginawa na ni Tatay Digong sa ating foreign relation. Lahat na po, nakipagkaibigan tayo, kasi hodang binabanatan si Tatay Digong na tuta, kasi hodang sinasabi kay Tatay Digong na siya ay tuta ng China. Pero hirap na hirap po silang may paliwanag. Kung tuta ng China to si Digong, bakit kaibigan niya si Donald Trump? Hindi po ba? Ibahin niyo po kasi yung propaganda sa totoong naganap. Ang totoo po naganap, nakipagkaibigan po si Tatay Digong sa halos lahat ng bansa na importante. Tignan niyo po, Japan, numero 1 kaalay ng US. Kalaban politically ng China, yung kakompetensya ng China dito sa Asia.
Japan. Kaibigan ni Tatay Digong. Yung Prime Minister ng Japan, yung dating Prime Minister na na-assassinate. Dinalaw pa si Tatay Digong doon sa Davao, yung pareho na silang retirado. Kaya hindi nyo po pwedeng sabihin tuta. Sige, pag may nagsabing tuta ng China si Tatay Digong, ang ibato nyo sa kanila, China ba si Donald Trump? Hindi nila pwedeng i-deny na naging magkaibigan. O si Abe, di ba? Si Prime Minister Abe. Oh, paano nyo sasabihin na tuta ng China si Digong? Samantalang kaibigan niya si Abe. Relasyon nila personal ha. At saka si Donald Trump. Okay. Nakikipagtalo tayo sa China na pinalalayas natin sila. Mabuti na lang hindi sila pikon. Paano yung mga naninirahan sa Hong Kong at saka sa Macau? Baka nakakalimutan nyo. Chinese territory. Hindi lang yun. Marami na rin pong Pilipino na sa mainland China mismo. Hindi lang po sa Macau at sa Hong Kong. Sa China mismo sila. Tuwan-tuwa tayo. Ina-announce natin, may relasyon tayo with Abu Dhabi. May relasyon tayo with UAE. May relasyon tayo with Australia. May relasyon tayo with Canada. Ang lalayo niyan eh. Ano ang patunay na dapat nating makipag-ugnayan tayo talaga sa mga totoong kapitbahay natin? Nung lumubog po yung barko ng mga Pilipino, sino po yung nariyan para sumagip? Yung mga taga UAE ba? Yung mga taga Canada ba? Yung mga taga Australia ba? Mga taga Japan? New Zealand? Mga Chinese. Kasi sila yung nariyan eh. Paulit-ulit po yung kasama namin may lahing inchik, si Dan Chan. Wala pa po ang kahit sinong Europeans dito sa Pilipinas. Hindi pa po nakakarating ang mga Kastila. Nakikipagkalakalan na tayo sa China. In fact, yung galleon trade na trade sa pagitan ng Pilipinas, Manila, Acapulco, sa Mexico. Yung galleon, sikat na galleon. Ang tinitrade natin dyan, ang gusto ng mga taga-Amerika, mga taga Mexico, yung mga Chinese na goods. Ano ba goods ng Pilipinas na nilalagay dyan? Yung mga Chinese. Merchant. Kaya nga ang tawag sa mga pinggan ng lahat ng kahit sa Europe, sa Amerika, lahat China eh. Kasi yun yung mga una nilang export eh. Okay, anyways, nalalayo na tayo riyan. Sa ibang channel ko na lang yung mga historical facts na ganyan. Balik lang tayo dito. Tayo na nag-e-export ng ating mga tao. Masakit man sabihin, nag-export tayo ng ating mga OFW. Diba? Nangyari na po yan eh. Baka akala po ninyo, nangyari na po yan nung panahon ni Erap. Erap ba? Yung si Erap ang mayor, si Pinoy yung presidente. Yung Luneta, yung naganap po mga turista na taga Hong Kong sa Luneta. Yung isa pang banban na pangulo na simpleng hostage taking napakarami.
Hindi ko po pinagtatanggol yung China bilang China dahil tuta ako ng China. Actually, kinukundin ako po. Kinukundin ako yung pambobomba ng China. Kaya lang, mula nung umupo si BBM, problema na natin yan eh. Hindi nyo kayang lutasin. Hindi po yan malulutas ng pakikipagmatigasan nyo sa China. Lagi pong nariyan ng China, hindi po yan mawawala sa atin. Tandaan po ninyo. Hindi na kayo politiko, makapangyarihan pa rin ng China rito sa Asia o sa mundo. Matatapos po yung pagiging politiko ng mga tapang-tapangan na to, pero yung China nariyan pa rin. The best way, ay wag pong i-deny yung kanilang presence dito. Harapin po natin. Nariyan na yan eh. Simple lang naman. Doon tayo sa pwede tayo magkasundo. Diba? Okay. Tapang-tapangan si Tulfo. Pero ang tanong ko lang, sana ganyan ka rin katapang sa mga magnanakaw dito sa Pilipinas. Sana yung tapang mo laban sa China, ganyan ka rin katapang dito sa mga magnanakaw ng flood control project. Hindi ka namin narinig na nagtapang-tapangan na ganyan sa mga magnanakaw ng pera ng taong bayan eh. In fact, halos hindi ka namin marinig sa Blue Ribbon. Maliban na lang nung sinabi, sometimes, we must bend the law. Yun lang ang tumatak sa amin sa'yo sa Blue Ribbon. In fact, ikaw ang Blue Ribbon Assistant Chairman o Vice Chairman ng Blue Ribbon. In fact, hindi na naman kayo nag-iimbestiga. In fact, hindi na naman namin alam kung kailan uli kayo mag-iimbestiga. Yung trabaho mo bilang senador ng Pilipinas, hindi makipag-away sa China. Alam nyo kung ano problema natin? Yung kaisa-isang tao na may tungkulin o may kapangyarihan, siya lang po. The soul, ang kaisa-isa na responsable sa ating foreign relation ay ang presidente ng Pilipinas. Yan ang problema. Yan yung sinasabi ni Amy Marcos, na maraming feeling presidente rito sa Pilipinas. Maraming feeling presidente. Kasi feeling nila, dehin boki kay si BBM, walang anytime, kahit na anong gawin nila. Si Rizal Tiberos, dati na yan. Dati niya nang ginagawa yan. Nakikigaya pa kayo. Kayong mga pro-admin, nakikigaya pa kayo dito kala Rizal Tiberos. Ano ba purpose ng mga yan? Nila Rizal Tiberos at ng mga dilawan. Lahat yan. Anong gusto ng mga yan? Kaguluhan sa Pilipinas. Dahil sa kaguluhan lang sila na napapaupo sa pwesto. Hindi nyo pa rin ba naunawaan yun? Kailan ba napaupo si Cory Aquino? Pag may mga instability na ganyan, pag may malawak ang mga ng mga tao, sana, kung gaano kakatapang laban sa China na hindi naman natin kaya talaga sa totoo lang. Imagine niyo, palalayasin mo yung mga layas. Wala kang kapangyarihan palayasin ang sino man sa embassy. Tanging presidente lang. Yan yung problema. Na yung kapangyarihan nila, yung sinasabi nila higit sa kanilang kapangyarihan. Ano yung mga yan? Propaganda lang. Pumuporma ka lang para tatakbo kang presidente. Kayo ni Rizal Tiberos, tatakbo kayo na presidente. Pumuporma kayo laban sa China. Anong mangyayari sa atin kung sila ang presidente? Maliit na bagay, palalakihin. Alam niyo po ba yung mga bakit nag-uusap yung mga bansa-bansa? Real talk po tayo. Yung mga bansa po at saka yung mga tao sa mga bansa nila,
sa mga bansang may gera ngayon, sa mga bansang nagdidigmaan, Ukraine, Russia, dito po sa iba't ibang bansa na mayroon digmaan, di na nababalita sa atin, dyan sa Myanmar. Alam niyo yung pangarap lang nila? Gera to ha. Nagbobombahan ng missile. Pangarap ng mga tao dyan. Sana matigil na yung gera. Sana mag-usap na. Sana mag-usap na yung gobyerno namin at saka yung gobyerno ng kalaban namin para matapos na tong digmaan. Yun po, panalangin. Nananalangin tayo, world peace, world peace. Yan di mga yan. Sino mga nananawagan ng mga world peace dito sa Pilipinas? Yan di mga hinayupak ng mga nananawagan ng... Tapos, eto, pinanatan si Tariela dahil binababoy si Xi Jinping. O tsaka kala mo talagang ginera na tayo. Sabing, eto po, ang sinabi ni... Para lang po maunawaan natin yung sinasabi ko. Eto po ang sabi ni ni suggestion ni Rodante Marcoleta. May malaki po sigurong mga dapat pag-usapan at napakalaki ng China. Napakayaman ng ekonomiya ng bansa na pwede po natin sigurong maging kakampi sa mga darating pong mga panahon. Ang ganda, di ba? Ang yaman ng China. Naging partner, nakikipag-partner sa kanya yung Europe. Alam niyo ba yung Europe at that time? Lalo na yung Great Britain. Di ba? Kaya nga napunta sa Hong Kong yung Great Britain eh. Dahil sinakop nila yung China eh. Hindi ko lang alam kung nasakop nila lahat. Pero yan po yan eh. Hanggang sa nagsettle na lang sila na yung Hong Kong na lang ang hawak nila. Hindi ko alam yung Macau kung Great Britain din o Portugal. Ang point lang dito mga kapatid, yung mga dating ang mga mananakop ng China na mga Europeans, nakikipag-deal ngayon sa China. Tayo wala. Hindi tayo sinakop ng China, hindi natin sinakop ang China. Wala po tayong naging karanasan ng sakupan with China. Etong mga to, nagsakupan. Masasama ang loob, sinakop kami ng mga yan. Pero very willing sila mag-usap ngayon. Kasi alam ng mga Europeans na kung hindi nila magiging kapartner ang US, pwede nila kasi parang nag-aala Duterte sila eh. Binabaliwala nyo kami ha. Binabaliwala nyo kami US ha. Papakita namin sa inyo na pwede namin maging kaibigan ng China. Di ba? Ganun lang yan. Laro-laro lang sa politika. Ang point ko, sila ngang nagkasakupan noon, nagkasamaan ng loob, pwede pa rin po silang maging magkaibigan. Tayo, hindi po natin, wala po tayong sakupan na naganap na. O meron kung ituturing yung pananakop yung mga batuhan dyan sa South China Sea o West Philippine Sea o ano man ang tawag dyan. In fact, si Pangulong Marcos, pag nakikipag-usap sa ibang bansa, hindi niya tinatawag na West Philippine Sea yan. South China Sea. Kasi hindi siya maunawaan ng kausap niya. Ano ba yung West Philippine Sea pinagsasabi nito? Tapos tayo, ito ang sagot ni kaya yan yung sinasabi ni Rodante Marcoleta. Ulitin ko lang. May malaki po sigurong mga dapat pag-usapan at napakalaki ng China, napakayaman ng ekonomiya ng bansa na pwede po natin sigurong maging kakampi sa mga darating pong mga panahon. In fact, ang ating DOT nag-propose ng 14-day visa free. 14-day visa free para sa mga Chinese citizen. Tanong, may mga pumapasok na bang turista na Chinese dito sa Pilipinas?
to lure para bumalik uli sila sa Pilipinas. Kasi po ang Chinese tourists, isa sa pinakamalaking turista, pinakamaraming numero ng turista sa buong mundo. Buong mundo po kapitbahay natin siya, hindi natin siya maimbita sa Pilipinas dahil yun na nga sinasabi natin na nakapakapangyarihan ng gobyerno nila sa mamamayan Pag sinabi nila huwag kayong pumunta sa Pilipinas, hindi pupunta ng Pilipinas. Tignan nyo, nakakatulong ba yung mga pinaggagawa ninyo? Sa visa free? Visa free na, wala pang pumupunta. Bakit? Ito po ang sagot ni Risa Ontiveros sa suggestion ni Marcoleta. Naunahin na lang natin yung mga pagkakasunduan. Ekonomiya, ang yaman ng China, sarap maging partner. Sabi ni Risa Ontiveros, pwede ba nating maging kakampi ang China kung ipagpapatuloy niya ang pinaggagawa niya sa ating karagatan, sa internal at laban sa mga opisyal ng ating gobyerno? Kita nyo? Wala pang gera yan hindi pa deklaradong kalaban natin ng China. Ayaw na nating maging kabati. Gusto ni Risa Ontiveros, perfecto. Maging perfecto muna ang China para maging worthy na kaibiganin ng Pilipinas. Tindi, no? Para kayo maging worthy na kaibigan namin, maging perfecto muna kayo. Di ba? Parang sinasabi, bago namin kayo kaibiganin, dapat perfecto muna kayo. Ang liit na bagay. Wala talagang hindi pa tayo digmaan. Paano pa kaya kung kadigmaan natin ng China ngayon? Paano tayo magsasalita ng kapayapaan sa mga pag eto leader natin? Yan po ang problema natin. Expect nyo po. Pag nanalo pong presidente si Risa Ontiveros, etong mga Erwin Tulfo na to, palala po ang sitwasyon natin sa China. Hindi po tayo paganda. Isa lang ang tanong Gusto nyo ba maging kaibigan ng USA, Russia, China, India, Australia, Canada? Saan po nag-uugat lang lahat ng problema natin dyan sa China? Wala pong malinaw na foreign, hindi po malinaw yung pinuno natin, yung kaisa-isa natin na dapat nag-aasikaso ng lahat. Hinahayaan niya lang Dapat yan, tumahimik na kayong lahat. Hayaan niyo ko. Ako lang naman ang totoong may kapangyarihan. Si BBM lang po ang totoong may kapangyarihan makipag-deal. Yung foreign relation po natin, kay BBM lang dapat yan. Lahat, nasanay tayo na ang daming presidente. Mahirap talaga pag feeling nila mahina ang presidente. Ang dadaldal ng lahat Sa tingin nyo ba merong tariela nung panahon ni Duterte? Wala. Kung ano ang gusto ng presidente, yun ang susundin ng lahat. Dito, wala kasi malinaw. Eto tayo, kaibigan natin yung China. Okay, punta po tayo dito sa mga ibang balita. Pahapayawan na lang natin. Abante, nanawagan sa mga magnanakaw na magsisi kayo. Hindi Sabi po ni Abante, inaanyayahan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang banal na due process bago dumating ang kanyang paghukom dahil sa ating mga kasalanan. Kaya sundin natin ang tawag ng Diyos bago mahuli ang lahat. Ayan, sinasama niya sarili niya. Sundin natin. Nananawagan ako ngayon sa mga nagkasala sa pagnanakaw sa taong bayan. Magsisi kayo.
magsisi, magsisi, magsisi. Abante, ingat ka. Bakit? Pag bumabait daw yung tao, malapit nang kunin ni Lord. Pag nakakaisip na magsisi, di ba ganun, no? Sa mga pelikula, ganyan eh. Lahat ng mga magbabagong buhay na. Mahilig tayo manood ng mga ano nung araw, yung mga kriminal eh. Bida yung mga araw, yung mga kriminal eh. Last na to. Last na pang-hold up na namin to. Natitigok. Ha? Abante, nananawagan ka na magsisi. Baka malapit-lapit ka. Ikalawa, abante. Ano? Maghanda ka, ipapa-ethics ka ng mga yan. Nananawagan ka magsisi mga magnanakaw. Yari ka, ipapa-ethics ka niya. O unfair naman yan kay, kay Barsaga. Kung hindi nyo ipapa-ethics si Abante. Eh si Barsaga nananawagan lang din eh. Di ba? O ngayon, nananawagan na magsisi na kayong mga magnanakaw. Ano kasunod niyan? Ethics committee na. Maganda ka na. Pikon niya mga yan eh. O ito po, pinaka-message dun sa mga nagpaliwanag. No? Simple lang po. Simpleng tao. Di naman simpleng tao dahil superstar ka eh. Pero ito po, sabi po ni Senator Robin Hood, pag nambastos ka, babastusin ka rin talaga. Wala po tayong magagawa sapagkat duty ng isa, ng kahit na sino, na ipagtanggol ang kanilang Pangulo. Ayan. Kaya siya po may pinakasense eh. Naliligaw tayo sa tapang eh. Ito pong tunay na matapang. Siguro naman wala na kayong duda sa tapang ni Robin Padilla. Tandang-tanda ko pa po si Robin Padilla. Biglang sinapak sino ba yung sinapak niya? Si Richard Gomez, di ba? Kita ng buong mundo. O, si Anjo Iliana, pinaulan na ng bala noong araw. Yung bahay. May iyak ngayon si Anjo na nagsusumbong sa press. O, bakit? Niloko ni Anjo Iliana si Rostom eh. Nabadingdong eh. Di ba? Kaya yan talaga si Robin ang totoong matapang. Ito po ang sinabi ng totoong matapang. Makinig kayong mga nagtatapang-tapangan. Hindi ako papayag na gawa ng karikature kahit ako'y oposisyon. Nagawa ng ganyan ng ating Pangulo sapagkat ang Pangulo ng isang bansa, yan po ang tinatawag nating representasyon ng ating bayan. Katumbas ng bandila. Kung ano ang tingin natin sa bandila, yan ang tingin natin sa Pangulo. Sapagkat pag nambastos ka, babastusin ka rin talaga. Wala po tayong magagawa sapagkat duty ng kahit na sino na ipagtanggol ang kanilang Pangulo. Di ba? Correct. Ito pa maganda niyang sinabi. Nakikiusap ako sa lahat ng panig na tapusin na ang hindi pagkakaunawaan at simulan na natin ang maayos na pag-uusap. Mas marami tayong mararating kung pipiliin natin ang diplomasya kaysa bangayan. Hindi po ba may sense na kaya umani si Tariela ng banat mula sa embassy ng China dahil binaboy niya sa karikature si Xi Jinping? Lahat kayo nagtatali-talinuhan, lahat kayo nagtatapang-tapangan. Yung totoong matapang nagsalita. Tapang-tapangan lang yung mga yun. Maniwala ka no. Ako po, basta inuna ang tokis, wala po akong ano riyan. Marami na po akong naranasan ng mga tao. Yung mga tao po tunay na matatapang, sapak muna bago salita. Kabilang po dyan si Robin Padilla. Sapak muna bago usapan. Ganyan po katapang yan. Ako naranasan ko na yan eh. Pag ang tao, inuna yung hamon, kahit na marami pa yan, marami pa nakapaligid sa'yo, kaya mo nang itokis yan. Kasi inuna salita eh.
Pero ang pag ang tao, sinapak ka kagad, tumakbo ka na. Wala ka na rin isip-isip dapat. Wala ka na rin tanong sa sarili mo. Sinapak ka na eh. O kaya paglabas mo sa bahay, binato ka. Takbo ka na. Pucha, hindi na tatanggap ng katwiran yan. Handa ka ng upakan yan. Pero ang mga tao, inuna yung mga yabang, layas! Get the F out! Out! Mga ganun-ganun pa. Ito si Robin, sapak agad to. Walang tanong-tanong. O ano po ang sabi niya? Unahin natin ang diplomasya. Yung tao na totoong na nakulong sa bilibid, yung tao na totoong nakaharap ng mga totoong mga matatapang, mga halangang bituka, alam talaga yung tunay na kahulugan ng tapang, hindi lang po yung get the F out! Mga ganun-ganun na. Sometimes, kuya, unahin ng diplomasya. Alam niya na bastos ni Tariela si Xi Jinping. Kaya pumapalag. Wala po akong pakialam. Sabi nga ni Robin, oposisyon siya. O, natauhan kayo, yung nagpapanggap na oposisyon. Ang oposisyon po kasi umu-oppose, nag-o-oppose sa nakaupo. Ang totoong oposisyon, mga Duterte supporters. Naalala ko putya, dinumug ako. Ako lang mag-isa, putya, nakapaligid panay mga loyalista sa akin sa may sa may Dolomite eh. Nauna nauna yung tanong. Wala to. Kaya ko itokis to. Kita nyo, natokis ko. Okay. Alam ko na yan sa dami po alam nyo kasi kurso na dahin eh. Di ba alam nyo naman pag may mga itsurang tao, inagmalaki. Kurso na dahin ka eh. Kaya ang takaw mo sa di ba? Ang takaw mo sa... ito po. Si Respicio naman. Ito, may sense tong sinasabi ni Respicio eh. Inakusahan ni Attorney Harold Respicio na ang Vice Mayor po ng isang bayan dyan sa Isabela. No? Sabi niya kay Auntie Claire, "You woman are a liar. Isa kang sinungaling. Hindi mo naman nakita ang aming impeachment complaint. Hanggang ngayon, walang may alam ng laman ng aming impeachment complaint. Kaya nung sinabi niya na walang kwenta, uy, pinangungunahan mong halatang hindi mo nabasa." 'Di ba? Paano mo sasabihin na walang kwenta yung impeachment complaint nila Respicio, nila Topacio, nila Jing Paras, nila Governor Chavit Singson, kung hindi mo pa nababasa? Yan yun eh.